Yan, magandang araw sa inyo mga boss, mga madam, no? Mga sir. Meron lang po tayong pag-uusapan konting oras para dito po sa nangyayaring giyera sa Iran, Israel, US, mga boss, no? Uusapan natin yung tungkol sa giyera na yan at kung bakit lumalala yung ating problema sa langis, mga boss. Pero kung bago kayo sa aking channel, hindi po kalilimutan mag-like, share, comment. At syempre, pindutin na ang subscribe button at ang aking notification bell para updated po tayo sa lahat ng video na na-upload natin. Ito po si Mapatek at magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay magbabahagi sa inyo ng munting payo tungkol po dito sa ating araw-araw na buhay, mga boss. Syempre, yung conflict po na yan, malaki po yung pagbabago. Nagkakaroon tayo ng crisis sa petrolyo. Medyo pasensya nyo na po yung naririnig yung ingay kasi nasa may tabing highway lang po kasi tayo. Nag-record tayo. At ito po yung maiging video lamang po. At kagaya po ng sinabi ko, pag-usapan natin yung nangyayaring gulo dito po sa Iran, US, Israel. At syempre, nadadamay na rin po dyan yung buong Middle East, gaya po ng Dubai, UAE, nakalapit na bansa ng Iran. Yung conflict po na yan, lumalaki po yan at nagkakaroon po na crisis about po din sa pagde-deliver ng mga langis, mga boss. No? Hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa lahat ng bansa na umaangkat ng langis o petrolyo. Siyempre, yun po yung pangunahing gamit natin sa mga sasakyan at ibang ginagamit natin sa ating mga pasilidad, mga boss, yung petrolyo. Ngayon, kailan ba nag-umpisa yung giyera ng US, Israel, Iran? Ang pagkakaalam ko po ay February 28 o March 1, pagpalagay na natin nagsimula yung giyera na yan. Hanggang ngayon po ay March 13, based po dun sa nalalaman natin, umikot po tayo ng March 10, eksakto po nung pagtaas nung inanunsyo ng ating gobyerno dito sa Pilipinas na magtataas yung lahat ng gasoline station dito sa buong Pilipinas. No? Umikot tayo noon, nung araw na yon at nakita natin yung laki ng diferensya na itinaas po yan, yung diesel, gasolina, kerosene, mga boss. Yun po yung mga pangunahing ginagamit natin dito sa ating bansa. Yun po yung talagang nagiging malaking problema ng buong mundo ngayon. No? Siyempre, tinatarget po ng Iran yung dumadaan ng mga fuel cargo sa may Hormuz Strait. Yun po yung wala po kasing ibang daanan, ano? Yung ating mga umangkat na barko, yung mga nagdi-deliver, kundi dyan po sa may pagitan na yan ng Iran, tinatawag na Hormuz Strait. Yan po yung dinadaanan ng barko. Ngayon po, ano po yung epekto niyan kapag patuloy na harangin yung fuel distribution o fuel cargo? Malaking problema po yan sa atin, lalo na dito sa Pilipinas, na tayo po ay umaangkat ng langis. At base po sa mga balita na nakikita natin dito sa ating bansa, ay malaki po yung epekto niyan. Unang-una po, nung March 10, nung tayo ay umikot, na dating 57 yung presyo, pagdating po nung Martes, March 10, 2026, ay umabot po siya ng 75 hanggang 84 pesos yung diesel, mga boss. No? Ngayon po, based po dun sa nakita kong balita kagabi, March 12, 30 na po kasi ngayon, 2026, ay umabot na po yung presyo ng 98 sa ibang probinsya. 98 pesos na po yung diesel. Tapos, yung mga gasolina is 75 hanggang 80 pesos na po yung presyo ng per liter ng mga produkto ng petrolyo, mga boss. Hindi pa yan titigil. Malaki po yung magiging apekto. Hindi lang po sa gasolina, pamasahe, pagkain, yung mga bilihin. Malaki po yung magiging epekto niyan. Ano po yung magiging damage effect sa ating mga Pilipino na ordinaryo na kumakain ng 3 beses ang araw at kumakayod ng tamang-tama lang sa bawat araw, mga boss. Lalong-lalo na po doon sa mga taong na tinatawag na isang kaig, isang tuka lang po. Kawawa po yun. Siyempre,
Kung ang gamit po nila ay isang motor lang, tapos yun po yung pangtawid ng kanilang kalakal para lang maibenta yung kanilang pagkukunan ng pagkain, ay malaking problema po yan dahil yung ikakarga nilang halos 100 piso sa kanilang motor, para po silang nagbigay ng ikakain nila na ang hanap buhay nila mababawasan ng malaki. Kung kumikita lamang po sila ng 300 pesos a day, tapos mabawasan pa ng 100 para sa gasolina, o much more yung matitira na 200 pesos, tapos ibibili nila ng bigas at ulam. So yung presyo ng bigas natin ngayon is naglalaro ng 50 to 65 pesos mga boss. Yung ulam, so magtitiis na lang tayo ng tuyo, sardinas, o ano pa man yan, o makakahos lamang tayo sa bawat araw na kinakain natin mga boss. Isa pa mga boss, na sana maintindihan natin kung ano yung paghihirap ng mga maralitang Pilipino. Ganun pa man, alam natin na may krisis tayo sa langis. Sana naman po, yung mga kababayan natin, huwag nang makihalubilo doon sa nagaganap na nangyayaring krisis sa atin na lalong lumala. Magbigay tayo ng daan upang makatulong man lang, no, hindi yung maging pabigat tayo sa bayan. At yung ating gobyerno naman ay gumagawa ng paraan, pero alam naman natin kulang. Huwag na tayong dumagdag dun sa problema na nangyayari. Ngayon, gaya po ng sabi ko, tayong mga ordinaryong tao, at alam naman natin yung ating pinagkakakitaan ay yung trabaho at yung titinda ng panghanap buhay nila sa maliliit na pwesto. Siyempre po apektado yan kasi naglalaan sila ng panahon para dalhin yung kanilang kalakal, no? Yung kanilang paninda. Ang mangyayari po, mababawasan po yung magiging delivery. Siyempre, kapag nabawasan pa yung delivery ng mga kalakal o ng mga pagkain o ng vegetable o ano man yung araw-araw nating kinakain at araw-araw nating mga pinagkukunan, malaki po yung magiging epekto niyan na kahirapan sa lahat ng tao. Mag-iisip na yung mga may-ari ng truck na wag nang lumuwas, wag nang mag-deliver kasi unang-una, kung sa diesel lang din mapupunta o sa petrolyo lang din man mapupunta, yung kikitain nila, useless yung magiging delivery mga boss. At kahit ano pa man sabihin natin pagtitipid, at ang pangunahing gamit natin ay yung petrolyo, wala po tayong magagawa. Dahil alam naman natin na yung nangyayari ngayon ay malaking bantayan sa buong kabuhayan ng tao. At yung ibang negosyante, syempre sinasamantala, sana naman po wag nating gawin yung gano'n. Ano. Pero alam naman natin na maraming negosyante na patas tumingin sa lahat ng taong bayan. Kagaya po yung nakita ko nung Martes, yung iba umabot ng 75 pero yung ibang gasolina mababa lang yung in-increase nila, no. May nakita po ko is yung diesel na ay 65 o 60 pesos. Ganon, yung 60 pesos lang yung naging increase ng Martes. Pero yung ibang gasolinahan, gaya po ng malalaking kumpanya ng gasolina, talagang malaki po yung in-increase. Makikita nyo po sa video ko na nung ating actual survey, no, nung puntahan natin at mag-ikot tayo, meron talagang gasolinahan na talagang sobrang taas yung itinaas ng presyo ng kanilang petrolyo mga boss. So ano yung magiging epekto? Syempre, mawawalan po sila ng mga taong magpapagas sa kanila. Yung mga customer na pupunta sa ganun kalaki, syempre mamimili po tayong mga maliliit na consumer o yung gumagamit ng petrolyo dun sa mababang presyo. Pero tandaan nyo po, siguraduhin yung paggagasolinahan nyo, wala pong halong tubig. Baka naman po mamaya may halo pong tubig kaya po mura. No? Kung po tayong magbaka sakali ng ganon. Pero as of now, ako naman, isa sa mga nagpapagas, alam ko po yung mga gasoline station na tama naman po kung magbigay ng kanilang serbisyo. At alam ko rin po na yung kanilang ibinibentang gasolina ay wala pong halong tubig. Alam ko po yun dahil isa po tayo sa araw-araw na nagpapagasolina. Pero meron akong mga gasoline station na talagang hindi na
pinagpapagasan kasi napansin ko na may halo yung kanilang gasolina dahil nung nagkaroon ako ng problema dun sa aking motor. Napansin ko yung motor ko na nung nagpagas ako dun, nagiba yung performance. Kaya ang ginawa ko, nagpalit ako ng fuel filter, tapos inubos ko lang yun, hindi na ako nagpagas ako ng bago, no? So far naman, hindi naman nagkaroon ng malaking problema. Nung nagpalit ako, ay naging ayos na. Ngayon, at pagkatapos ng mga boss, syempre, tayo na rin yung mag-adjust kasi sa nangyayaring crisis sa atin ngayon, kung wala naman tayong importanteng pupuntahan, kung wala naman tayong importanteng bagay na kailangang gawin sa labas at hindi natin kailangan gumamit ng motor, siguro mas okay na yung konting paglalakad, ehersisyo po yan sa atin. O kaya yung pagbibisikleta mga boss. Malaking bagay po yung pagbibisikleta ngayon. At isa pa, syempre ngayon mga boss, marami ng electric vehicle o electric bike. Possible, maraming bumili ngayon ng ganyan. Kahit na may mga restriction yan, may mga bawal na lugar na pwedeng daanan, alam naman natin na ngayon ay malaking bagay yan, lalo't nagkakaroon ng malaking problema dun sa petrolyo. So yan mga boss, sana yung ating pagiging isang mamamayang Pilipino ay maging aware po dun sa nangyayari bawat araw mga boss. Ito po si Mapatek at nagpapasabing maraming salamat sa aking mga subscriber at sana po ay makatulong yung video ito para sa inyo. Maraming salamat.